LND! Welcome to our vlog! Tara, samahan niyo ako at kilalanin natin ang mga participants na nakilahok sa LND program. Let's go! Ang natutunan ko doon sa seminar na inattendan ko na pinamagat ang Pride, Building Wealth over time is kung paano ko i-manage yung income na pumapasok sa akin in such a way na mapaghandaan ko rin yung aking future, possibly until retirement. Hi mga ka-LND! Nandito po tayo ngayon sa NIMBD upang makapanayam si Miss Janet Condalor o mas kilala si Gandalor. Natuwa ako at nasyak ako doon sa word na ginawa. Ika nga ni Speaker Salvador na merong gana, merong ginhawa, andun din ang saya, ligaya. Na-realize namin dito sa office kung ano yung mga dapat na ginagawa namin para maging magaan yung flow ng aming trabaho dito sa opisina. Hindi lang puro stress. Siyempre, hindi naman may iwasan sa opisina ang stress, ang pressure. Siyempre, natuwa ako kasi na-recognize yung pagiging Zumba instructor ko, not only bilang empleyado dito sa UP. So, salamat kay Ma'am Rhea and of course sa training team section ng HRDO. From the world of science, papumunta naman tayo sa world of numbers. Yes. Ma'am Judy, ano po yung mga mag-share yung mga financial wisdom back in time? Before pandemic, halos walk-in transaction. So, hindi kami ma-digital, hindi kami ma-emails, gano'n. So, yung transition ng employees from manual to digital talaga is naging challenging kasi mas marami na kaming nag-receive na emails and transaction. Naging useful sa amin yung training about digital records management kasi may mga nakuha kaming inputs kung paano namin poproteksyonan yung mga information na nare-receive namin online. Sunod naman, let's visit Ma'am Jaisel from DIO. Let's go! So Ma'am Aisha, paano po na-apply ang iyong mga learnings from the program sa inyong current work? Hi, yung learnings ko from the program, na-apply ko siya sa current work ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maayos na feedback sa staff ko. Feedback talaga yung pinaka-tumatak sa akin actually kasi ang pagbibigay ng feedback ay importante lalo na kapag gusto mong i-improve yung work mo as well as yung work ng mga kasama mo. Mas may connection siya kasi mabibigay mo in a better manner or in a more respectful manner yung pagkakasabi nung kung may error, kung okay ba yung gawa niya. And it works out well for all of us kasi mas nagiging open din yung palitan ng ideas and ng concepts sa aming trabaho. Ngayon, nandito tayo sa sentro ng Wikang Pilipino at makakasama natin si Sir Odin. Hello, magandang hapon. Sir Odin, ang tanong ko ay, ano po yung mga natutunan nyo sa program at papaano nyo po ito na i-apply sa inyong personal at professional life? Sige, salamat rin sa iyong napakahirap na tanong. Sa pag-attend ko ng seminar na binigay ng HRDO, Learning and Development Program, tungkol sa Petty Cash, Custodian, at Special Disbursing Officer, natutuwa ako dahil napakaganda ng binigay nilang seminar na ito. So, ang mga natutunan ko dito ay kung ano yung mga tamang pamamaraan at proseso na update ko yung sarili ko sa mga bagong implementing rules ng mga batas na hindi pala napakasimpleng gawain ito, hindi tatanggapin mo lang at gagawin ka. May mabigat na kaatang pa itong responsibilidad dahil nakapaloob dito ang paghawak ng pondo na mula sa gobyerno. Masasabi ko, mapapakinabangan ko siya dahil kasama sa pagganap niya nito bilang sa personal na buhay ay maging tapat ka sa lahat ng bagay. Now, let's check in with Sir Joshua. Joshua Garcia ng ISSI. Sir Joshua, hello po. Hi. So, ngayon po ang question ay,
kung i-compare mo or bibigyan mo ng song title ang naging learning journey mo dito sa program, anong title ito at bakit? I would choose Sana Maulit Muli kasi I believe that you could always have second chance, especially in learning. Iba ng aming team mula ISSI at ngayon nandito tayo sa UP Soler. Tara, pasok tayo! So ngayon ang question, Sir Mick, ay paano nakatulong sa iyo ang CBOL para sa iyong onboarding process bilang isang UP Diliman employee? Siguro nakatulong ang CBOL sa akin bilang UP Diliman employee sa pamamagitan ng paglalapit nito ng mga solusyon sa samot-saring problema bilang empleyado. At na rin sa paggawa ng mga tungkulin natin sa trabaho. Kunwari yung mga research na nais natin gawin, mga extension projects na nais natin gawin. Hindi pa tayo tapos. Ngayon, nandito tayo sa OUR at kasama natin si Sir Rans. Hi Sir Rans! Hello! Ano yung maging advice mo sa past self mo after the LND program? Actually, tinanggap ko naman yung advice ko sa sarili ko na yung sa past kasi dapat kapag may mga opportunity to learn something new, dapat i-grab natin yun. Lalo na yung mga ganitong mga klase ng trainings, hindi siya laging meron. So, Ngayon, nandito po tayo sa HRDO at kasama po natin si Ate Len. So, Ate Len, ano po yung mga natutunan natin sa Proud? Natutunan ko po sa Proud Seminar kung paano po ang pagproseso ng mga retirement papers, step-by-step guide para hindi mahirapan ang mga retirees. Para naman po sa pangkalusugan at pag-alaga ng sarili, tamang pagkain at kung ano po mga dapat iwasan na makakasama sa kalusugan. Maging aktibo sa mga aktibidades tulad po ng pagdalo sa mga gawaing simbahan o sumali sa mga Zumba para po maiwasan ang stress. At tungkol naman po sa pinansyal, maging masinop at magsimula ng negosyo. Is to always trust the process. Find the element of fun in anything you do. Don't be afraid of change because change leads to new learning. grab the opportunity by the balls. Ang mga boses na to ay may isang kwento, may isang journey. Isang journey na paglago at pagtuklas through L&D programs. Walang edad sa pagkatuto, kaya join na kayo! Marami tayong matututunan. Kapag fit tayo, happy and healthy tayo, masaya ang buhay. Tuwang natin ang UP sa mahusay na pagganap sa ating mga tungkulin sa trabaho. Kanilang mga istorya ay patunay sa hindi matatawang dedikasyon sa pagkatuto dito sa UP Diliman.